How'd the workout go today? It was pretty good. It was short and sweet. Just the two of us, but it was a good, fun workout. Magandang araw mga ka-Express Info. Finally, pumirma na si Kai Sotto with the Indiana Pacers ayon sa isa mapagkatiwalaang American sports reporter ng ESPN na si Shams Charania. Ayon sa report ay nagkaroon ng isang NBA offer si Kai galing sa Indiana Pacers na nagbibigay sa kanya ng guaranteed NBA contract para next season bilang isang free agent signing. Kai Sotto, pumirma na nga ng guaranteed contract para sa Indiana Pacers para sa next season. Well, kung hindi man kayo maniniwala, ay meron kayong rason dahil ngayon ay April 1. Good vibes lang tayo. At yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Samantala, sa isang kapanapanabik na laban noong Lunes ng gabi, ipinakita ng Los Angeles Clippers ang kanilang husay laban sa Orlando Magic sa pamamagitan ng isang matatag na depensa at epektibong opensa. Nagtapos sa score na 96-87. Sa laban na ito, hindi lang isang player ang nagpakitang gilas, kundi ilan sa mga pangunahing bituin ng kupunan ang nag-ambag ng malalaking puntos at depensa na naging susi sa tagumpay ng Los Angeles Clippers. Ang una nating mapansin ay ang consistent na performance ni Kawhi Leonard at Norman Powell na parehong nagtala ng 21 points. Si Leonard, na kilala sa kanyang kahusayan sa depensa at clutch plays, ay muling nagpakita ng kanyang karakter bilang isa sa mga pinaka-ma-impluensyang manlalaro ng liga. Kasabay nito, si Powell naman ay hindi nagpahuli at pinatunayan ang kanyang kakayahan sa scoring sa pamamagitan ng mga importanteng basket na tumutulong sa kupunan sa mahalagang sandali ng laro. At hindi rin mawawala ang ambag ni Ivica Zubac na nagtala ng 18 points at 20 rebounds. Ang pagkakaroon ng double-double ni Zubac ay isang patunay ng kanyang kahalagahan sa loob ng paint. Ang kanyang husay sa rebounding ay naging malaking factor para sa Clippers, lalo na't nagtapos sila sa rebound advantage na 48-32 laban sa Magic. Ang advantage na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang control sa rebounding sa pagpapanatili ng momentum ng laro. Hindi rin nagkulang sa kontribusyon si James Harden na nagdagdag ng 20 points and 6 steals para sa Clippers. Kilala sa kanyang pagiging playmaker at scorer, nagamit ni James Harden ang kanyang karanasan upang baguhin ang takbo ng laro sa mga critical na sandali. Ang kanyang mga steals ay nagbigay ng mga pagkakataon sa opensa ng Clippers na nagdala ng dagdag na puntos sa scoreboard. Samantala, para naman sa Orlando Magic, pinangunahan ni Paolo Banchero ang opensa sa pamamagitan ng pagtala ng 26 points. Gayunpaman, kahit na nangunguna siya sa puntos, hindi naging sapat ito para mailigtas ang kanilang kupunan sa pagkatalo. Kasabay na nag-ambag ni Paolo Banchero ay si Franz Wagner na nagtala rin ng 21 points para sa Magic na nagpakita ng malakas na pagtatangka ng kupunan na makipagsabayan sa mga bituin ng Clippers. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagtapos ang Orlando Magic sa isang labanang hindi na nila kaya pang hawakan na umabot sa kanilang ikawalong pagkatalo sa loob ng 10 laro sa kanilang home court. At sa usaping team standings,
Ang laban na ito ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan para sa parehong koponan. Para sa Clippers, kahit na hindi nila nalampasan ang 100 points, isang bihirang pangyayari sa loob ng 18 games mula noong February 24, nagawang itaas ang kanilang record sa 42-32 at makipagsabayan sa Minnesota Timberwolves sa ikapitong pwesto bago magtapos ang regular season. Ang laban na ito ay nagpapatunay na hindi lang basta scoring ang mahalaga sa basketball, kundi pati na rin ang epektibong depensa at pagkakaroon ng matatag na rebounding. Samantala para sa Orlando Magic, ang kanilang record na 36-39 ay naglagay sa kanila sa mas mapanganib na posisyon. Nahulog sila sa isang laro sa Idol Atlanta sa laban para sa ikapitong pwesto na siyang magiging daan patungo sa play-in tournament sa Eastern Conference. Dagdag pa rito, isang mahalagang statistics na dapat pansinin ay ang kanilang record laban sa top 9 teams sa Western Conference na 16 na pagkatalo sa 18 na laban. Ang tanging dalawang laban na kanilang napanalunan ay laban sa Los Angeles Lakers na nagpapakita ng kalakasan ng top tier team sa liga laban sa Magic. Isang mahalagang pangyayari sa laro ay nangyari sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Sa score na 78-75, tila may pag-asa pa ang Orlando Magic na mabawi ang laro sa pamamagitan ng isang potential na game time position. Pero sa isang critical na sandali, nawala ang bola kay Banchero habang siya'y nagdadrive. Ang pagkakamaling ito ay agad na sinamantala ng Clippers. Si Powell ay nag-convert ng isang layup na agad sinundan ni Bogdan Bogdanovic ng isang three-pointer. At mula noon, pinananatili ng Clippers ang lead at pinilit ang Magic na makabawi. Pero sa huli, hindi na nila nakaya ang depensa ng kalaban. Ang key stat na nagbigay daan sa tagumpay ng Clippers ay ang kanilang dominanting rebounding. Sa pangunguna ni Zubac, nakamit nila ang 48 rebounds kumpara sa 32 ng Magic. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang larong pisikal sa loob ng court. Sa bawat rebound, nagkakaroon ng Clippers ng mas maraming pagkakataon para sa fast break at second chance points habang pinipigilan naman ang opensa ng Magic. Ang laban na ito ay hindi lamang isang simpleng laro, kundi isang pag-aaral sa kahalagahan ng teamwork, disiplina at tamang pagpili ng sandali upang umatake at depensahan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang mga plays, ipinakita ng Clippers na ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng scoring at depensa ay mahalaga sa tagumpay sa liga. Samantala, ipinakita rin ng Magic ang kanilang kakayahan sa labanan, ang kanilang kakayahan na labanan ang malakas na kalaban, kahit na sa kabila ng kanilang pagkukulang sa depensa at turnovers na naging hadlang sa kanilang tagumpay. Matapos ang matagal na paghihintay at maraming spekulasyon, finally, pumirma na nga si Kai Sotto with the Indiana Pacers. Ayon sa kilalang American sports reporter ng ESPN na si Shams Charania, nagkaroon ng NBA offer si Kai Sotto mula sa Pacers at hindi lang ito basta offer, ito ay isang guaranteed NBA contract. So ibig sabihin, siguradong makakasama na si Kai sa roster ng Indiana Pacers para sa susunod na season bilang isang free agent signing. Ito ay isang napakalaking milestone, hindi lang para kay Kai, kundi para na rin sa buong Philippine basketball community.